far as I am concerned, I've already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako kanina, wala naman sila napapakitang panibagong ebidensya, kundi yung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first hand information. Buti sana kung siya mismo ang nakakita ng krimen o yung masamang pangyayari. Hindi. Galing lang siya sa informant niya. Sinungaling, polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanya superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasaan yung dokumento? Di na sa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yan. So, dapat ba bang i-pursue ni Senator Rato sa investigation sa tingin? Well, it is the call of the chair of Public Order, Senator Bato, kung gusto niya i-pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung ano, na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly yung nakalagay sa information na yun, wala naman katotohanan dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by Morales were included in the drug list. Wala naman daw. Ano yung motibo ng pag-ilig? Sa tingin niyo may tao behind Morales? That I do not know. I am not sure about it. Pero possible. Yeah, possible. There's a big possibility about it. Dapat sir na yung ganong klase ng nag-leak ng classified document, dapat yung panagutan. Meron tayong batas tungkol dyan. I read, in my opening statement, I read that yung charge dun sa mga nagkakalat ng mga false testimonies, etc. etc. So sir, parang kung ikaw yung chairman, hindi na lang ituloy sana kasi wasting people's money na yung nangyayari. Sa akin palagay, dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwede pagkatiwalaan, dahil wala naman talagang wala siyang ebidensya. Okay? Nilagay niya, ewan ko kung sino naglagay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang makakapagpatunay. Pati yung PDEA, hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na sinasabi nitong si Morales. Sir, dapat ba mag-ibigyan na? Kasi pwede maka-destabilize ito considering na si Presidente sa mga ginagawa. Well, as far as I am concerned, I've already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. And even Maricel Soriano. Hindi porket kalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts, the truth. Pati hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino si Maricel, hindi naman talaga, hindi naman din siya sangkot sa sa illegal na droga. Ano will this affect the credibility ng Senate hearings kapag may mga ganyan? In fairness naman kay Senator Bato, what he wants is to know the truth. Yung buong katotohanan lang naman ang gusto niya. Wala naman siya pinapanigan with all due respect kay Senator Bato. Wala naman siya pinapanigan. Sir, pero nagagamit niya po sa politics kasi parang di ba sabi ni ESP kahapon, pagka umattend kayo ng hearing ni Senator Risa, anti-Marcos na. Hindi, yun ang perception. Pero sa aking palagay, they are fair sa pag-imbestiga. Nakikita niyo naman sa pag-imbestiga ni Senator Bato, nila Senator Risa, fair and square naman. Level playing field. So, naniniwala kayo na not illegal persecution
Ano? Naniniwala kayo na Hindi naman. Important to the subject matter of the motu proprio investigation. Under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in legislative inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it comes to reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. We do not want a repeat of that. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Yun lamang po. Maraming salamat. And my final says, no matter our political affiliations, senators must be in one in preserving the integrity of the constitutional duty to conduct inquiries in aid of legislation. So, yun lamang po. Thank you. Sa kahapon, kinumit niya sa akin na hindi ito magiging political witch hunt. Yun nga lang, pero kanina nang pinanood ko yung hearing, mukhang yung mga witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binanggit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito, ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence, facts that we can present. It has to be a preponderance of evidence to be able to come up with the right answers and conclusion to this case. Kaya, ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko, magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din. Ang caution ko sa chairperson and the members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Thank you. Well, ayoko i-preempt ang desisyon ng ating chairman about that. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako kanina, wala naman sila napapakitang panibagong ebidensya, kundi kung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant, na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first hand information. Buti sana kung siya mismo ang nakakita ng krimen o yung masamang pangyayari. Hindi. Galing lang siya sa informant niya. So let's be very careful about that, gentlemen, ladies. Thank you very much. Thank you. What's the danger of that? Of Senate hearings becoming political? Well, we could lose credibility as an institution. Maraming magagalit sa amin, unduly, of course, undue anger and resentment to the Senate by different political clans and parties na ayaw naman natin mangyari. Unang-una, makakatulong ba ito para sa pag-resolba ng problema ng inflation sa ating bansa na mahal na bilihin? Sa tingin ko hindi. Makakatulong ba ito para angat natin ang kahirapan, mawala ang kahirapan at maangat natin ang ating mga kababayan sa kahirapan? Sa tingin ko hindi. Ito po ay makakababa pa ng presyo ng kuryente sa ating bansa? Sa tingin ko po ay hindi. Pero binibigyan po natin karapatan ang ating mga chairpersons at committees to do their function, oversight functions para sa mga panukala in aid of legislation. Yun nga lang, we have a responsibility to the public. We have a responsibility to the public.